Good day mga ka-agri. Huling lagay natin ng fertilizer dito sa ating Bulacan farm, no? At ito na yung ating top dress. So tingnan natin ka-agri yung ating sabog tanim na SL8. Tara! Ka-agri, ito na yung sabog tanim natin na SL8. No? At ito naman yung katabi natin na 402. Yung kabila din doon ay 402 rin, kaya lang ay medyo dinamo na ka-agri, napabayaan doon. So ito yung sa atin. Hindi siya nang hihingi ng fertilizer pero kailangan niya kasi ng potassium eh. So tiningnan natin kahapon, meron na siyang kulay puti, no? Na doon na lalabas yung sa ipagbubuntis niya, no? At yun, nilagyan na natin siya ng ano lang naman, 3 bag na lang ito pabaon sa ka-agri. So medyo patitigasin na natin, kaya may potas at saka may 17-0-17 na ano inihalo. So yun, medyo makikita mo naman ka-agri, medyo bumuka din naman siya kahit na sabog tanim, no? Ayan, no? Lumaki din yung mga puno niya. Although malalaki talaga yung pagitan. Ayan, no? Ka-agri. Ayan. So kaya naman dito ka-agri, medyo nakakahinga yung kanyang puno. So hindi lang natin alam kasi first time naman natin to na magsabog tanim ng hybrid. So kung titingnan mo, halos mas maganda pa yung ano, yung inbreed ka-agri kasi makapal. Compared dito sa ating ano naman, may mga spaces o malalaki, no? So pareho lang naman sila ng sa height, medyo mas malaki lang talaga at saka mas maganda yung kulay ng ating hybrid, no? So ito yung RC402, no? So ngayon ito yung top dress, nag-top dress na tayo dito ka-agri. So yun, abangan lang natin. Maraming kalaban ngayon ka-agri sa cropping na ito kasi yun nga, manipis ito nung itinanim. So andyan yung daga, andyan yung ibon, andyan yung hindi tumubo dahil hindi natakpan ng organic, no? So mas maganda talaga pagka hybrid ka-agri ay lipat tanim, no? Hindi kami magre-recommend ng sabog tanim sa hybrid. Mas maganda siyang lipat tanim. So pero makikita mo naman ka-agri, ano, ayan ang itsura niya. Ito yung inbreed nasa right side, ito yung hybrid nasa left side, no? So di sila nagkakalayo sa ganitong kalagayan, no? So tingnan lang natin to sa flowering at saka syempre doon natin i-compare talaga sa ani. Yun lang ka-agri, abangan natin. Thank you. Bye-bye. Good day mga ka-agri. Nandito tayo sa Bulacan at day 16 ng ating SL8 na direct seeded. So pasyalan natin ano itsura. Nailagay na lahat ng inputs dito ka-agri, mga fertilizer, yung mga herbicide ganyan, no? Nailagay na natin pero hindi natin alam kasi may naunang nag-ani dito ng yung naunang itinanim. So naglipatan yung mga insekto, so baka sakali hindi natin alam, ano, pagka lumabas yung mga bunga nito makikita natin baka doon magkaroon ng threat yung mga insects. So for the meantime, tingnan muna natin ka-agri, tutukan natin at tara ka-agri. Ito na yung ating direct seeded na SL8 at day 60, no? Katabi niya yung RC402 direct seeded din, no? At 1 day lang ang pagitan nito, no? So makikita mo ka-agri, nasa right yung RC402, ang kapal ganyan, no? Ang kapal. Tapos ito naman yung direct seeded na SL8. So makikita mo ang lalaki ng pagitan ka-agri, oh.
Habang lumalakad tayo kitang-kita yung pagitan, no? So samantalang itong ating RC402 ay napakasinsin, ano? So hindi pa naglalabas yan ng yung huling dahon, ano? So yung flag leaf. So yan yung itsura niya, ka-agri. Antabayanan pa natin, mga ilang panahon pa, no? At makikita na natin yan, magbubuntis na. Oops, ano kaya yon? Yan, ganito ka-agri yung buka ng puno niya. Maganda rin ka-agri. Nagpuno rin siya, oh. Namuno rin. So yan ka-agri yung ating ibinidyo dati na nakapagitan sa dalawang RC402. Yun yung kabila at saka ito, no? So kung titingnan natin ka-agri, parang umabol din siya, ano, sa kapal. Ayan. Okay, so antabayan na natin ka-agri. Bye bye ka-agri. Ito naman yung RC534 natin, nakasabayan ng ating SL8. Direct seeded din, ano? Maaga talaga siya, may mga patanaw na, oh. Ayan. So maglalabas na ng flag leaf ito. May puti-puti ang dahon. Yan. Yan ka-agri. Yan ang ating RC534. Makapal. Andito ulit tayo sa Bulacan at day 83 ng ating SL8 na direct seeded. So tingnan natin ka-agri at i-compare natin doon sa mga inbreed na tinututukan natin. Tara! Yan ka-agri, ito yung RC402 na inbreed na kasabay natin na itinanim, no? At sa tabi niya ay nandoon yung ating SL8. So nauna ka-agri yung paglabas ng bunga ng inbreed variety RC402. Yung atin medyo kasalukuyan pa lang na naglalabas ng bunga. Ito yung ating SL8 ka-agri. At napakaganda ka-agri ng labas, no? Kaya lang makikita mo maraming lumalabas na puti. Ibig sabihin nakapasok yung stem borer doon sa may puno ka-agri. So malamang mag-ulit pa tayo dito ng pero malamang hindi na rin aabot. Ala. Ayun, sayang ka-agri, hindi maabot yung ating Viper. Nakatambal nung ating box out, no? So yun, no, may mga bukaw na lumabas. Hindi kagaya sa Nueva Ecija. Malinis na malinis. Dito ang dami, oh. Hindi na alagaan ka-agri. Ay, kawawa naman. Sayang naman. Ayan. Tapos mababaw yung tubig ka-agri. Although hindi naman tuyo, no? So ayan, no. Merong mababaw yung tubig niya. Ayan. Ayan ka-agri, ang ating SL8 na direct seeded. Mataas din. Tumangkad din siya. Oh, may mga nauna din ka-agri, oh. Nakayuko na. Yung iba kasalukuyan pa lang. Madaming bukaw ka-agri. Hindi na alagaan. So hindi pa talaga tayo marunong tumiming dito sa Bulacan. Mga spray. Ala, kulang tayo sa monitoring ka-agri. Ayan. Tingnan naman natin yung kasabay dito na RC534 ka-agri, no? So i-compare natin. Pero hindi man nagpahuli ka-agri, ano? Maganda pa rin, no? Ayan. Ang ganda sa dulo. Ka-agri, ito yung kasabayan na RC534 nung ating SL8, no? Meron ding mga hulip na kalalabas pa lang, ano? Yan, no?
Pero karamihan sa kanila ka-agri, mga nakayuko na. Ayan, no? So, day 85. Yeah, day 80, 83 hanggang 85. Hindi ko alam exact na bilang, no? Yan. Nakayuko. Pero makikita mo ka-agri, ano? Merong hindi naglaman, no? Yo, nakatayo pa rin siya, yo. Hindi pa naglalaman. Mukhang hindi na maglalaman. Ano nangyari din? Yo, nakatayo, oh. Yeah. Yung mga kasama niya, nakayuko na. Ayun, may mga bukaw din, oh. Hindi nakuha ng box out. Ayan. Exactly. So yun, mga 2 weeks pa ang hihintayin natin bago tayo makatikim ng RC534. Yun lang, ka-agri. Bye bye.